Okay, ready. Oh, lights, camera, action. Yang ayang. Ayawa. Ang banyak ana. Semuanya po. Nakakainis? Hay naku te, imbis na ma-stress ka dyan, isukat mo na lang kaya to. Ang ganda kaya nito. Sigurado ka bang kakasya sa akin yan? Bukas na yung kasal ko. Ba't pa kasi ako in-scam nung kausap ko dun sa wedding gown? Aligaga tuloy ako ngayon. Ate naman, hayaan mo na yun. At least ngayon, nakagawa tayo ng paraan. Ito na yun, no? O, tingnan mo kaya tong gown na to. Ang ganda kaya. Patingin nga. Wow, maganda naman siya. Teka, kanino ba to? Baka pag sinuot ko to sa kasal ko, mas lalo kami maghiwalay ni Hector, ah. Hiniram ko lang yan sa best friend ko. Sinuot pa daw yan ng nanay niya nung kinasal siya. Pero naitago naman daw nila ng maayos yan. Kaya tingnan mo, oh. Parang bago lang, di ba? Ang ganda pa rin. Ano ate? Let's go? Oh, wait lang. Kuhaan na muna kita ng tubig, ha? Diyan ka lang. Kim, kinakabahan ako. Ano? Kinakabahan? Bakit naman? Ipon ko ba kung bakit eh? Sus! O siya, sige, wait lang. Kukuha lang ako ng tubig doon. O ate, uminom ka muna. Bakit ka ba kasi kinakabahan, ate? Kaming pamilya mo at mga kaibigan mo rin naman yung mga nandoon. Ewan ko ba? Ganito pala yung feeling ng ikakasal, no? Grabe, kinakabahan ako pa. Hindi na ako makahinga. Isipin mo na lang na mamaya magiging asawa mo na si Kuya Hector. At mabibinyagan na rin yung kamang nabili nyo, diba? Anyways, tingnan mo yung gown. Bagay na bagay pala sa akin. Oh, tingnan mo. Oh, fit na fit, diba? Oo nga, no? Oh, diba? Sabi ko naman kasi sa'yo, ate, trust me. Kim, ano nangyari sa ate mo? Nahimatay siya habang naglalakad siya sa aisle. Ewan ko ba? Wala naman siyang sakit eh. Healthy ang ate ko. Tapos ngayon, nasa ICU siya? Ito na nga ba yung kinakatakot ko? Siguro may sumpa talaga yung wedding gown na yun. Ha? Namatay din kasi yung nanay ko habang suot niya yung wedding gown na yun. At balita ko pa, namatay din to yung unang may-ari ng gown na yun. Bakit ngayon mo lang to sinabi? Tsaka bakit pinahiram mo pa? Excuse me, ginawa na namin ang lahat para mailigtas si Miss Fiona. Pero ang bilis kumalat ng lason sa katawan niya. Kaya ikinalulungkot kong sabihin sa inyo na wala na po si Miss Fiona. Nakikiramay po No. ako. Ngayon, lumanda ka sa akin dahil susunugin na kita. Anak, tama ba yung narinig ko? Pwede mo pang isuot yan. Opo, itay. Dahil may sumpa ang gown na to. Naalala niyo pa po ba nung kinasal kayo ni inay na habang suot-suot niya ang gown na to, nahimatay siya at namatay din sa araw na yon? Katulad nung may-ari ng gown na to, di ba namatay din po siya habang suot ang gown na to? May sumpa ang gown na to, itay. Kaya dapat dito, sunugin. Nak, totoong may sumpa ang gown na isinuot ng nanay mo. Pero yung gown na hawak-hawak mo ngayon, hindi yan ang gown na isinuot ng nanay mo. Dahil ang gown na yon, matagal na namin sinunog. Po? So bakit namatay si Ate Fiona? Planado ba ang lahat? May kinalaman kaya si Kim dito? Best, tingnan mo! Nakompleto ko na yung mga titulo.
siguro sa susunod na araw, mapapatayo na yung mall. Talaga? Eh di mabuti. Naku, ito na yung pinakamatagal mo nang hinihintay. Pero best, tinuloy mo pa rin ba na pati yung lupain ng pamilya mo, binili mo? Oo naman. Diba yun naman talaga yung plano ko mula umpisa pa lang? Nabilhin ang mga lupain nila nang manirahan sila sa kalsada at maranasan nila yung ginawa nila sa akin. Sa totoosin nga, kulang pa nga yun eh. Kasi gusto ko, mas gumapang sila sa hirap. Bes, hindi sa nangingialam ako ha. Hindi yata parang sobra naman yung ginagawa mo sa pamilya mo. Hindi mo pa rin ba sila napapatawad hanggang ngayon? Bes, kawawa yung pamilya mo. Hindi ka ba naaawa sa kanila? Ano? Maawa? Bakit? Ha? Naawa ba sila sa akin doon? Hindi. Pinagtabuyan nila ako. Kinawawa. Alam mo, Bes, dati, ako naman talaga yung breadwinner sa pamilya namin eh. Lahat. Financial, lahat ng tulong ibinigay ko na sa kanila. Halos wala na nga ako itira sa sarili ko eh. Sa kagustuhan kong mabigyan ko lang sila ng magandang buhay. Pero anong isinukli nila? Simula nung na-aksidente ako, simula nung nabulag ako, sino nalapitan ko? Wala. Dahil yung pamilyang inaasahan ko na tutulong sa akin, nasan sila? Pinagtabuyan nila ako. Kanina pa kita hintay. Tanda-tanda ko na. Pinupuyat mo pa ako. Nay, sorry po ah. Nag-OT po kasi kami ngayon sa mall. Nag-overtime kami dahil holiday po ngayon at marami pong tao. Sweldo mo ngayon, 'di ba? Okay na. Nay, nag-withdraw na ako ng perang sakto lang po para sa atin. Ito po yung para sa kuryente, tubig, at para sa pagkain po. Ito po, Nay. Kuryente, tubig. O anak, pambayad lang to ng kuryente at tubig. Asa naman yung allowance ko? Alam mo namang anak, ito lang yung ibibigay mo. Nay, pwede po bang sa susunod na lang po? Sakto lang po kasi yung perang na-withdraw ko, tsaka kailangan ko rin po ng perang panggastos. Eh, ang dami-dami pa nga niyan. Akin na nga yan. Ayan. Nay, simula sa araw na to, ako na mismo ang hahawak ng ATM mo, ha? Bakit kailangan niyo pang kunin yung ATM ko? Eh, nagbibigay naman po ako sa inyo ng pera. Nay, hindi naman po ako nagkukulang sa inyo eh. Hoy, tandaan mo, nanay mo pa rin ako. Utang mo sa akin lahat ng meron ka ngayon. Kaya pagdating sa pera mo, ako pa rin dapat ang masusunod. Naiintindihan mo. Mrs., pasensya po pero tuluyan na pong nabulag ang anak ninyo dahil po sa malalang aksidenteng nangyari po sa anak ninyo. Nay? Nay, anong ulam natin? Aba, ang lakas naman yata ng loob mo maghanap ng ulam. Bakit? May ibinigay ka bang pera sa akin pambili ng ulam mo? Eh lahat nga ng ipon mo sa pagpapagamot mo lang napunta. Dahil sa katangahan mo. Alam mo kung hindi ka lang naman nagpakatanga at nagpakasagasa,
Eh di sana ang ganda ng buhay natin ngayon, kaya mag-ulam ka ng asin. Ano na naman ba to? Nakabasag ka na naman? Nay, sorry po. Sorry po, hindi ko po sinasadya. Araw-araw na lang, Jasmine. Halika nga rito. Ikaw na lintik na bulag ka. Aray ko. Lahat na lang ng bagay dito nababasag mo. Nay, sakit po, Nay. Aray ko po. Aray ko, Nay. Bitawan niyo po ako, Nay. Nasasaktan po ako. Wala ka na ng pakinabang, perwiso ka pa at pabigat ka pang hayop ka. Buisit! Kahit kailan talaga, perwiso talagang dala ng bata niyan dito. Ay, nako. Kayo naman kasi, Nay. Nagpapaka-stress pa dyan sa bulag na yan. Alam nyo, kung ako sa inyo, iwanan nyo siya dun sa kalsada. Doon sa malayo, sa malayong lugar, kung saan pwede siyang mamalimos. Ewan ko na lang talaga kung makabalik pa yan dito. Nay, saan po ba talaga tayo pupunta? Kanina pa po kasi tayo lakad ng lakad eh. Pagod na po ako. Oh, nandito na pala tayo. Ay ko. Oh, itong lahat ng gamit mo. Dito ka lang ah. Bakit, Nay? Saan po kayo pupunta? So, hindi naman lang yung sinabi ko. Dito ka lang at wag na wag kang aalis dito. Naiintindihan mo? Babalikan kita kaagad. O sige, Nay. Antayin ko po kayo dito. Bumalik po kayo kaagad, Nay, ha? Sige na. Nay? Nay! Nay, nasa na po ba kayo? Buti na lang at nakita ako ng mama mo. Dahil kung hindi, hanggang ngayon, palabi-labi pa rin ako sa kalsada. Baka hanggang ngayon, hindi ko alam kung buhay pa ba ako. Tapos yung pamilya ko, habang wala ako, namumuhay sila ng payapa, masaya, habang ako nagdudusa. Kaya kung hinihiling mong patawarin ko sila, hindi ko yun gagawin. Mas gugustuhin ko pang manirahan na kulit sa kalsada or mas gugustuhin ko pang mabulag kaysa patawarin pa sila. Hindi ko yun sila mapapatawad kahit kailan.